Magandang araw mga kapatid. Ako po si Pastor Jason and welcome sa The Pentecostal of Escalante Podcast. At ako naman po si Sister Iris. Dito mag-aaral tayo ng salita ng Diyos at magpupuri sa Kanya sa pamamagitan ng mga awitin. Kasama kami sa inyong paglalakbay sa pananampalataya, salvation, baptism, holiness, at buhay na may banal na Espiritu Santo. Let's dive in and worship together. Magandang araw sa ating mga manonood at tagapakinig. Magandang araw. Kumusta ka, sister? Okay naman. Ngayon ay pagkapatuloy natin ang pag-aaral ng Biblia. Pag-usapan natin this time tamang paraan ng pagbautismo or binyag. Sapat na ba ang sprinkle or kailangan bang ilubog ang tao sa tubig? Nung nakaraan na pag-aralan natin na ang bautismo ay dapat sa pangalan ni Jesus. At ngayon naman kung papaano binautismo ang mga nauna sa atin, no, nasa church, paano sila binaptize at anong paraan. And bago natin simulan ang ating Bible study, dapat lang na magsimula tayo sa prayer para tayo ay makakonekta sa Diyos at sa maiksing worship. Amen. So let's bow our head. Lord Jesus, we are again thankful for the privilege na mapag-usapan ang iyong salita, mapag-aralan kung paano tamang paraan ng pagbautismo. Lord Jesus, just give us, Lord, understanding and let all the listeners and viewers be reminded kung anong dapat at bigyan mo sila, Jesus, ng kaisipan na magtanong at magsaliksik. And we are hoping, Lord Jesus, na magbunga ang ganitong gawain namin virtually. Maraming salamat muli, Jesus, sa iyong patnubay and for the grace and for the assurance of salvation. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus, we invite you in our Bible study today, Jesus. Behold, Jehovah, seated on the throne. Abba, Father, the well that overflows, the God who was and is and shall be forevermore. Holy is the Lord. Amen. Amen. Blessing and honor, glory and power. Amen. 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 Blessing and honor, glory and power. Amen. Behold the way, the truth and the light. Perfect Savior, the blood that washed us white, the God who was and is and shall be forevermore. Holy is the Lord. Amen. Amen. Blessing and honor, glory and power. Amen. Amen. To you, Lord. Amen. Blessing and honor, glory and power. Amen. Holiness has a name, and it's Jesus. Victory has a name, and it's
it's Jesus. The Word has a name, and it's Jesus. Redemption has a name, and it's Jesus. Holiness has a name. Blessing and honor and glory and power. Amen. 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 Blessing and honor, glory and power. Amen. Thank you, Lord Jesus. Blessing and honor and glory and power. Amen. Amen. To you, Lord. Blessing and honor and glory and power. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sa awiting yon ay nakakatulong, no, para tayo ay makapag-focus at ma-remind ang goodness at mercy ng Diyos sa atin. And for now, let's go back sa ating topic, yung baptism. Ang baptism ay nanggaling sa original na teksto na baptizo. So again, katulad lang nasabi ko nung nakaraan, sa pag-aaral ng Biblia, maganda na balikan yung original na teksto para malaman natin yung tunay na kahulugan. Sa dami ng mga translation ng Bible, habang tumatagal, yung mga translation na lumalayo sa konteksto at sa mismong ibig sabihin from the original word. So again, baptizo comes from means immersion. So ibig sabihin, ilubog sa tubig. Pero hindi sapat na i-check lang yung meaning ng original text, no? Which is baptizo, para sabihin na kailangan ilubog. Magsaliksik tayo, mag-aral tayo ngayon sa Biblia, mga verses na kung saan ay nagpapatunay na ang ginamit noon ng baptism ay hindi lang sprinkle, kundi lubog sa tubig. So simulan natin ang ating pag-aaral sa verse ng Matthew chapter 3 verse 16. So basahin natin sa King James Version, tapos titingnan natin sa Tagalog version. So again, Matthew chapter 3 verse 16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Okay, sa Tagalog version. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Okay. So sa nabasa natin ang mga verses na ginamit sa Matthew 3:16, unang-una, went up straight out of the water. So ibig sabihin, lumabas mula sa tubig ang Panginoong Jesucristo nung siya ay binautismuhan. Sa Tagalog ay umahon sa tubig. So kung ito ay sprinkle lang, sana hindi ka aahon unless magkasya ka sa lagayan mo ng tubig na umahon ka doon. Pero sprinkle lang kasi. So hindi siya sprinkle. Ano pa ating mga katibayan? Kung saan ang taong binabautismohan ay nilulubog sa tubig. Itong unang example ay si Jesus nang binaptize. So let's take a look at ordinary men na binaptize sa Biblia, kung saan sila din ay nilubog sa tubig. Basahin natin ang sa book ng John chapter 3 verse 23.
And John also was baptizing in Aenon, near to Salim, because there was much water there. And they came and were baptized. Sa Tagalog version. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig at sila'y nagsiparoon at nangabautismuhan. Amen. So muli, ang nabanggit na term dito is much water at maraming tubig. Sa panahong ito mga kapatid ay wala pang gaano mga convenience store, sari-sari store or supermarket. So pag long travel, walang mabibilhan o makapagpuno ng tubig. So normally, ang mga traveler ay may dalang pouch na tubig na gawa sa animal skin. May baon silang tubig. Kung ang bautismo or ang binyag ay kailangan sprinkle lang o pag wisik-wisik lang ng tubig, ba't pa sila nangailangan ng maraming tubig? Ba't pa sila nangailangan ng much water sa pagbabautismo kung sapat lang sprinkle? Dapat sapat na yung baon nila para buhusan ng ulo nung Ethiopian eunuch para mabinyagan. And tingnan natin muli ang isa pang scripto na or scripture. Ito naman ay sa after na ng pouring out of the ng pouring out of the Holy Ghost. Ito ay sa Acts chapter 8 verses 38 to 39. Tingnan natin mula sa English version muna bago tayo bumalik sa Tagalog version. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Sa Tagalog version. At ipinag-utos niyang itigil ang karo, at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kaniyang binautismuhan siya. At nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon, at hindi na siya nakita ng bating, sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. Amen. So, sa nabasa natin, correction pala yung kanina sa John, hindi yun ang Ethiopian eunuch. Ito ang sa Ethiopian eunuch sa Acts chapter 8. So, nabanggit dito na bumaba sila sa isang body of water and tapos umahon sila. Sabi doon, umahon and get out of the water and lumusong sa tubig. So again, itong mga verses na to ay simpleng verses to prove na ang way ng baptism noon ay lubog sa tubig. At wala sa Biblia, kahit saan man sa New Testament, kasi New Testament lang naman ang baptism na apply na nung si Jesus ay nag-ascend na and nagturo ng baptism. Sa New Testament, walang kahit anumang verse dyan na nagsabi na nag-sprinkle lang sila ng tubig sa nagpapabautismo at sapat na yun. At hindi naman natin masasabi na may kakapos na ng tubig ngayon na maaring noon maraming tubig, ngayon walang tubig dahil napakarami nating, meron na tayo ngayon swimming pool. Hindi katulad dati. Pwede pa tayo ngayon gumawa ng baptistry sa gilid ng church. So mas convenient nga ngayon kumpara dati, pero noon hanggang ngayon, iisa pa rin ang ating paraan ng pagbautismo, which is ang lubog sa tubig. At isa pang verse na sa Biblia ay inihayagtulad ni Apostle Paul ang baptism sa burial ni Jesus. So kung ang baptism ay burial, hindi natin pwedeng ipalitan ito ng sprinkling. Kasi Sister Aries, kung may nilibing, kailangan ilibing sa lupa, di ba? Dahil mamamaho pagka binisikan mo lang ng lupa yan as hindi mo ilulubog. Ganon din yung mga kapatid. Ito ay mga simpleng analogy lamang ng baptism, pero ito ang katotohanan. Simple, pero ito yung totoo at ito yung kailangan natin gawin sa ating pagbabautismo. And again, nalilinawin ko, wala sa Biblia ang relihiyon ng mga pagpapaligtas sa atin. Therefore, ang baptism ay hindi membership ng isang relihiyon.
Kasi ako dati natakot ako magpabautismo eh. Ulit. Kasi feeling ko, pag nagpabautismo ako sa isang grupo, hindi na ako pwede magsimba sa iba pang grupo. Oo. Or kaanib na ako nila. Rehistrado O ka na. registrado na, parang ganun. Parang initiation, kumbaga. Mm-mm. Again, ang purpose ng baptism is for the remission of sins, sabi ni Peter sa Acts chapter 2, verse 38. Sabi niya, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Therefore, kung gusto natin magpangalaga sa Diyos, kung gusto natin magpatuloy sa pananampalataya sa Diyos, kailangan mo natin maghugas. Kumbaga, ang mga pari nga noon sa panahon ng Old Testament history, yung sa tabernacle, before sila pumasok sa holy place, yung unang chamber sa loob ng tabernacle, kasi dalawa lang chamber dun eh. Holy place siya, holy of holies. Bago pumasok sa holy place, maghuhugas muna ang pare bago siya pumasok doon sa loob. Ganon din tayo mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon na nag-alay siya ng kanyang sariling buhay para pag tayo ay nanampalataya sa Kanya, gusto nating magbalik loob sa Kanya, nag-o-offer mo siya ng kahugasan. So pagka tayo na-baptize, yung iyong kasalanan na inherit from Adam and Eve, from your parents, nung bata ka pa, at nung ginawa natin, ay ma-wipe out yan. Clean slate tayo, kumbaga zero tayo, kumbaga bago tayo magpangalagad sa Diyos. So ibig sabihin, hindi napaka-merciful ng Diyos na ayaw niya na balikan mo yung past mo. Gusto mo mag-start sa akin, mag-start ka as zero. Hindi ko na babalikan, hindi pwede, hindi katulad ng dating mong girlfriend o boyfriend na pag nag-aaway, ibabalik pati yung mga nakaraan. Ang Diyos hindi ganun. Sa pagmamahal niya sa atin, gusto niya, pag nagsimula kang maglingkod sa Kanya, wala ka na alahaning past, wala ka ng baggage na kailangan pang dalhin, magpapabigat sa iyong pagpangalagad sa Diyos o pagpanampalataya sa Kanya. Kaya yan ang ating Meron pa ako isang tanong, Pastor. ano yun? Parating tinatanong ng mga makabagong pamamaraan ng bautismo na sinasabi na yung nasa Biblia daw, sila yun kasi nauna sila. Kumbaga, parang dahil naisulat yan nung umpisa, nag-a-adjust na sa kinatagal ng panahon, nag-a-adjust at nagbabago. Pero ang kapangyarihan naman daw talaga ng bautismo ay sa pangalan ni Jesus. Tama ba yun? Ganito, kung ang naniniwala tayong lahat ang kapangyarihan ng bautismo ay sa pangalan ni Jesus. Tapos, pero ito ay symbolism, kumbaga. Ang Diyos ay napaka-stricto sa symbolism. Imagine mo nung sa tabernacle dati, meron doon si Nadab and Abihu. Symbolism lang to ha. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong kukuha ng strange fire. Huwag kayong magdadala ng strange fire dito sa loob ng tabernacle. Ayun dalawa, nagdala ng strange fire. Napakaliit na kasalanan, tutuusin. Nagdala naman ako ng ibang apoy. Apoy pa rin naman to. Oo. Pero ang Diyos kasi, pagka nag-command yan siya, at ang specific na sinabi niya, strict yung Diyos dyan. Yun ang law niya, yun ang batas niya, yun ang sinabi niya. So, kaya nangyari kay Nadab and Abihu, kinain ng lupa, on the spot, pinatay sila. Therefore, kung ang ating rason palagi ay iba na kasi panahon ngayon. So may sapat pa silang rason para i-omit ang water sa baptism na immersion. Tulad ng sabi ko kanina, meron ba tayong scarcity ng tubig? Nagkukulang ba tayo sa maraming tubig para hindi tayo mapagbautismo sa ilan na ilubog na kailangan sprinkle lang? Sinulat ba sa Biblia? Ay, pagkatagalan, wag na tong gawin na. Oo. Kasi matagal na to nauna lang kami. At isa pang naisip ko, Pastor, na nung sinabi ni Jesus na dapat daw ipanganak ka sa tubig, yun yung parang pinakasimbolo ng bautismo natin. No? Parang after mong ilubog, ipinanganak ka kasi lumabas ka sa tubig. Tama. Di ba nauso ngayon yung mga water birth? Yung sa mga mayayaman na doon Sa bahay lang. Oo, sa bahay tapos sa pool lang mag-anak. Oo. Ganon din yun. Napaka sentimental ng ating Diyos eh. Kumbaga, na yung simbolo ng yung sa John 3:5 na must be born of water. Paano ka sprinkle lang? Yung symbolism ng
paglabas mo, pag-ahon mo sa tubig na bago kang tao. Although ang pangalan ng Diyos ang nag-umit ng sin natin, ang nagpapatawad ng kasalanan natin, pero yung buong prosesong yun, Experience. isa yung magandang expression ng new birth in water. Yes. Napakaganda Amen. na hindi ko makita ang dahilan bakit mo i-umit ang immersion of water papalitan ng sprinkling. Wala tayong dahilan eh. Parang wala akong makita ng dahilan na i-umit yung ang dami-dami natin tubig. Ang teknolohiya natin na dati ay umaasa na tayo sa natural flow ng river, ngayon nagkaroon ng dam para mas ma-pressurize ang tubig at ma-distribute sa mga kabayan. Oo, may distribution. Dati nakatira sila sa wala tabi ng ilog. Kung saan ang ilog, doon sila magtatayo ng bahay kasi doon na may tubig. Ngayon, kahit nasa kabila ka pang ibayo, meron distribution ng pipe papunta sa'yo. Amen. So anyways, ako, personal kong opinion, hindi nagbago ang Biblia. Ang baptism should be done immersion in water. Ngayon, another question, dapat ba sa dagat? Dapat ba sa fresh water? O pwede ba sa pool na lang? Yan ang walang nabanggit sa Biblia. Kung sabihin nyo, wala po sa Biblia, Pastor, ang sa pool, kasi wala pang pool noong time na yun. Wala. Okay. Ilog lang. Ilog yan. Fresh water, mayroong salt water. Basta ang sinabi sa Biblia is i-immerse sa tubig. Symbolizing ng patay na nililibing sa lupa. Yung ating lumang pagkatao, ating lumang sarili, inililibing natin. Dahil tayo ay ipapanganak muli bilang bagong tao na wala ng kasalanan. Pagkalabas mo, imagine mo, pagkaahon mo sa tubig, yun yung first time ever na ikaw ay zero na sin. Yes. Na wala kang kasalanan. Naalala ko yung testimony ni Sister Lynn nang binaptize siya at nag-decide siya na magpabaptize. Pag-ahon niya, sobrang liwanag nang nakita niya. Yung experience na yun, yung na hindi mo ma-explain na klase na experience. Yun yung magpapatatag sa'yo na yun yung experience na dapat ma-experience ng lahat ng Kristiyano. Although hindi lahat may ganung experience, iba-iba tayo ng experience siya sa Diyos. Pero itong mga experience na to ang nagpapatatag sa atin. Yes. Kapatunay na kahit ano pang sabihin ng mga makabagong panahon, sabihin 21st century na tayo, hindi na uso yan o ganito na yan, ang Diyos ko, same as before, ngayon at bukas. Amen. Naniniwala ako na pag sinabi ng Diyos, ito ang katotohanan. Unless dumating si Jesus, no? At sabihin na, bago na ulit. Anyways, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong araw sa third episode ng The Pentecostals of Escalante Podcast. At samahan niyo kami muli sa sunod na episode at pag-uusapan natin ang mga mahalagang topic sa Biblia. Kung meron kayong request na topic, you can comment down below or sa mga ang Facebook page ng The Pentecostals of Escalante, you can message us at aaralin natin sama-sama ang mga ganitong mga topiko. Yes. And ini-invite din namin ang lahat ng gustong ma-experience ang lubog sa tubig na klase ng baptism. Nandito ang simbahan sa Sitio Santa Cruz. Available kami ni Pastor at masayang-masaya kami kung may mga taong magde-decide. And before natin ma-end ang ating Bible study, let's end this on a short prayer. Lord Jesus, again, we are grateful dahil meron pa rin kami tekstong pinagbabasihan sa mga mahalagang topic at symbolism na kailangan namin aralin. We pray, Lord, na this venture could reach out people who are looking for answers and is willing to be baptized in your name, Lord Jesus. Again, we thank you, Lord. We thank you for the privilege and we are looking forward, Panginoon, sa pagdating mo. Thank you, Jesus. Hold us all until you come, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa pakikinig and Jesus be with you.